Sandali lang kapatid, huwag mo munang scroll. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Madalas ginagamit po natin ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus bilang pangpalakas ng loob pagka nahihirapan at napapagod na tayo dahil sa iba't ibang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Ano po? Ngunit ano nga po ba ang totoong mensahe at context ng salitang ito ng Panginoong Hesus? So, let's go deeper kapatid. Hindi lang po dun sa verse na binasa natin. Ano po? Kundi sa buong context ng Matthew chapter 11. Sa Matthew chapter 11 po, mga kapatid, ay mababasa po natin na maraming tao ang hindi tumanggap sa Panginoong Hesus kahit na nakita na po nila ang mga himala na ginawa ng Panginoon. Doon po sa Matthew chapter 11 verse 20, mabasa po natin doon na pinagalitan ng Panginoong Hesus ang mga lungsod na hindi nagsisi kahit nakita na po nila ang kanyang kapangyarihan. At doon po sa verse 25 to 27, ay sinabi naman po ng Panginoong Hesus na ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng sarili nating kakayanan at talino, kundi ito po ay pinapahayag ng Ama sa mga taong mapagpakumbaba. Kaya dito po sinasabi ng Panginoong Hesus ang kanyang mga kapaanyaya sa bawat isa. Doon po sa binasa natin, Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ano po ba ang ibig sabihin ng kapahingahan na binanggit po dito ng Panginoong Hesus? At ano po ang mensahe niya rito sa kanyang mga salita? Una, hindi lang po physical na pagod ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus dito, kundi spiritual burden po. Hindi lang po simpleng pagod sa trabaho o pagod sa problema ang tinutukoy po dito, kundi ito po ay pagod o panghihina dahil sa bigat ng kasalanan at bigat na pagsunod sa kautusan ng walang tunay na relasyon sa Diyos. Noong panahon po kasi ng Panginoong Hesus, ang mga tao po ay nabibigatan sa mga kautusan ng mga Pharisees. Mga Pharisees po, sila po yung mga religious leaders na nagpapatupad ng mga kautusan. Sobrang daming rules, pero wala namang grace. Kaya po sabi sa Matthew chapter 23 verse 4, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan. Para po silang mga tao na may dalang mabigat na backpack araw-araw. Punong-puno po iyon ng guilt, ng kasalanan, ng pressure at ng takot. Ganun po ang kalagayan ng maraming tao noon. Maging hanggang ngayon, ganun pa rin mga kapatid. Pero may pangako po ang Panginoong Hesus. At ito po ang pangalawang mensahe. Nabibigyan po tayo ng Panginoong Hesus ng tunay na kapahingahan. Tunay po kapatid. Dahil ang pahinga po na iniaalok na ibinibigay ng Panginoong Hesus ay hindi po temporary. Kundi ito po ay kapahingahan ng kaluluwa natin o kapahingahang espiritual. Kaya nga po sabi niya dun sa 11:29, sabi niya po dun, no, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kapag lumapit ka po sa ating Panginoong Hesus kapatid, pinapatawad ka niya. Pinapawi niya ang guilt mo. At bibigyan ka niya ng kapayapaan sa iyong puso na mula mismo sa Kanya. Pero paano naman po tayo dapat lumapit sa Kanya? Ito po ang pangatlong mensahe. Lumapit tayo sa Panginoong Hesus na may kapakumbabaan at tunay na pagsuko. Kapatid, hindi po sapat na kilala mo lang ang pangalang Hesus. Ano po? Sapagkat ang kailangan po ay lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Kaya nga pong sabi doon sa John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, ating hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Pero dapat, ang paglapit po natin sa Kanya ay paglapit na may pag-amin ng kasalanan, paglapit na may pagsuko ng puso at buhay natin sa Kanya, at paglapit na may tunay na pananampalataya sa Kanya bilang Panginoon, bilang Diyos, bilang Hari, at sariling tagapagligtas. Halimbawa po kapatid, kung pagod na pagod ka na, tapos may upuan po doon sa harap po, ano mo, alam mong yung upuan na yon ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Kahit ano po dapat gagawin nyo, kailangan nyo pong lumapit doon sa upuan. Dahil hindi ka po makakaupo doon, hindi ka makakapagpahinga kung hindi ka po lalapit doon sa upuan. Ano po? Ganoon din po sa ating Panginoong Hesus. Hindi po sapat na alam mo lang na siya ang kapahingahan mo. Kailangan mo pong kumilos, kailangan mong lumapit at sumuko sa Kanya upang makamtan mo ang tunay na kapahingahan. At ang pang-apat na mensahe kapatid ay may magandang pangako ang Panginoong Hesus. Na magaan po ang ibinibigay na pasanin ng Panginoong Hesus. Sabi niya po doon sa verse 30,
sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pero kapatid, hindi po ibig sabihin na wala ka na magiging problema. Ano po, hindi po kapatid, pero may pangako po siya na sasamahan ka niya. Kasama mo ang Panginoong Hesus sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon. At kapag kasama mo siya kapatid, nagiging magaan po ang mamibigat na pasanin. Ano po, tingnan niyo po ang buhay ng mga alagad niya, ng mga disciples ni Kristo. Ano po, dumaan po silang lahat sa matitinding hirap, persecution at trials. Pero sa kabila ng lahat na yon, may kapayapaan po sila sa kanilang puso. Kasi kasama po nila ang Panginoong Hesus. Kahit ano po ang sentro ng mensahe ng Diyos para sa atin ngayon, kapatid. Na kung pagod ka na sa mga kasalanan mo, na kung pagod ka na maging trying hard sa pagsunod sa mga kautusan, mula sa sarili mong lakas, at kung pagod ka na dahil sa bigat ng pinagdadaanan mo, kapatid, inaanyayahan ka po ng ating Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya. Hindi po para sa perpektong buhay dito sa lupa, kundi para sa kapahingahing espiritual dahil sa pagod, sugat at hirap na dinadanas mo dahil sa kasalanan. Hindi niya po sinabing ayusin mo muna ang buhay mo bago ka lumapit sa Kanya, kapatid. Kundi ang sabi niya dito, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan. Kaya ito po ang hamon ng Panginoong Hesus, kapatid, para sa bawat isa sa atin. Huwag po nating dalhin mag-isa ang bigat ng buhay. Lumapit po tayo sa Panginoong Hesus. Ngayon po, kapatid, hindi po bukas, hindi po sa isang araw o sa isang linggo, kundi ngayon po mismo. Suko mo sa Kanya ang lahat ng kasalanan mo. Suko mo sa Kanya ang lahat ng pagod mo. Suko mo sa Kanya ang sarili mong pamamaraan. Isuko mo ang buhay, puso, isip at kaluluwa mo sa Kanya. At hayaan mo ang Panginoong Hesus ang magbigay sa iyo ng tunay na pahinga. Dahil sa huli, kapatid, ang tunay na kapahingahan na hinahanap mo ay matatagpuan mo lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen?